Natin. Wala ka dyan. Ano, ganda na. Ito. Ayan. Parang yung stock lang, oh. Parang yung stock niya lang, ah. Yan, ito yung dinagdag sa amin. Dinagdag natin. Ito. Wala pa pala. Wala pa transistor to. For today's video, balik ulit tayo ng Ace na LX20. Medyo madalang-dalang, pero meron pa rin, pumapasok pa rin sa atin yung Ace. Ito, Ace na LX20. Yung may-ari nito ay yung may-ari din ng EB757 na ginawa natin nung nakaraan na tostado. Tinalan ulit ako ng ito, Ace na LX20, and then yung mixer na yun na 7 channel. Oh. Ang issue nito, ang kwento daw sa akin, napagdikit yata, napagdikit yung terminal. Yung speaker wire napagdikit, and then parang pumangit to yung tunog. Yun ang pagkasabi sa akin. Tapos ngayon, nakaprotect na daw. Okay, tingnan natin kung yun nga ba talaga yung lalabas sa tawas. Ayan, oh, naka-plug in na siya. Oh, tingnan natin, ah. Parang maingay. Okay naman, naka-normal mode naman siya. Pero sabi daw, parang pumangit na yung tunog, and then sobrang init daw. Merong isang mainit dito na channel. Ayun, basta ang gagawin na lang natin dito is gawin natin yung dapat gawin. Baklasin ko lang muna ito, and then makita natin yung pinakalaman loob niya. Ang gagawin natin dito, para wala kaming usapan ni sir dito na kung ipapackage Pero yun na rin yun. Ang gagawin na lang natin, ipapackage na lang natin to. Tanggal na natin yung takip, pinahirapan tayo. Itong problema sa may LX20, kapag ikaw yung unang bukas, matigas na nga siya ipaikutin, pero ang lambot ng mga tornilyo na ginagamit. Ito nga, oh, pinersa ko na lang, oh, naiwan dito, oh. Tapos nalulustrid pa siya. Ang bihira na yan. Ngayon, medyo marami-rami na rin. Siguro katagalan na rin ito. Visual check, wala naman tayong nakitang may mga sunog na parts. Wala naman. Okay, hindi magsukat tayo. Ayan. Tingnan natin kung may mga bias ito. Kung bakit pumangit na yung tunog niya. Normal naman siya, oh. Bira, oh. Normal. Ito. Dito medyo mababa ng konti. Okay, may bias naman siya kaso mababa. Ganun din naman Ganun din naman pupuntahan ito. Gawin na lang natin. Magawa yung master doon. Gumagawa. Nagtitesting ng mixer. Bali, gagawin na lang natin dito ay ganun din. Mag-add tayo ng fuse dyan. I-fix bias natin yan. Tapos, mag-add na tayo ng power transistor. Ayan. Mag-add tayo ng power transistor. Ganun din naman yan Ganun din naman pupuntahan ng paggagawa natin. So ngayon, stay dyan lang kayo. Magbabaklas na tayo. Kasi, kabisado na ng manonood natin to na lagi naman tayo gumagawa ng LX20. Very common na sa kanila ito. Binaklas ko na dalawa. Ang hirap baklasin. Ito, tinanggal ko na sa heatsink para mabilis yung video natin. Sinaumay na yung mga manonood natin. Ito. Pala yung gagawin natin dito is dagdagan natin ng power transistor to. Tag-iisang pares. C5200 and then A1943. Tapos magdadagdag tayo ng bloke. Huwag niyong kalimutan kapag nagdagdag kayo ng power transistor, dagdag din kayo ng bloke. 0.33, 0.25 hanggang 0.47 yung bloke na yan, 5 watts. Okay, tapos ito fixed bias natin. Value nito is 2K, 202, 2K. Ito naman 201, 200 ohms. Tama ba? Ay hindi. Nakalagay dyan 102, 1K pala ito. Ito 1K ito, 102. Ayan, same din siyempre sa may kabilang channel. Ayan, ang gagawin natin, ayan, magdagdag na tayo. Dagdagan natin ng power output, resistor na bloke sa emitter. Tapos mag fix bias tayo. Yan, tapos ano pa ba? Ano ba bang kulang dito? Yan lang. So ngayon mag-add muna ako ng mga dapat idadagdag natin bago natin pasadaan itong power supply niya. Nag-add na tayo ng bloke. Ayan, yung dinagdag natin is 4.7.
Okay lang naman yan, wala tayong ganitong klaseng bloke. Eh, ito yung replace natin. Ayan, tapos ito nag-fix bias na tayo. Sana ba yan? Ayan, 1.8 tapos 220. Okay, ayan. Same din dito sa may isang channel. Okay. Ayan. So ngayon, pauli na natin yung pagdagdag ng power transistor kasi kailangan may balik muna itong board sa may sink bago tayo magdagdag ng output para yung may shot natin sa may butas dito sa may tornilyuhan niya. Okay, yung base lang, yung emitter lang yung dadagdagan nyo, yung base, meron naman na yan, oh. Kung sisilipin nyo, ito, may 10 ohms na siya, oh. Kaya emitter lang yung kailangan dagdagan. So ngayon, babalik ko itong may sink, tapos papasadaan ko na ng fuse ito, lalagyan na natin ng fuse ito. Nagkasama sa package natin yan, eh. Binalik ko na yung dalawang board, oh, yan, ah. Pleto na siya, oh. Puputulin na lang ito. Yan, tagpa 5 pairs na ito, 5 pairs. Okay, ganun din dito. Oh, nilagdagan na rin natin to. Okay na. Ngayon, ito rin yung ginawa natin sa may power supply, oh. Yan, sa mga gustong gayahin, ayan, putulin lang ito, putulin dito, tapos maglagay ng fuse dito sa taas. Nagamit ko na fuse holder is ganito. Maganda ito, may takip siya, oh. Yan, ganyan. Kung wala kayong ganitong klaseng fuse holder or fuse box, pwede naman kahit i-rekta nyo rito, lagyan nyo ng alambre patayo, medyo makapal na wire, tapos hihinang yung fuse, pwede rin naman. Or di kaya yung D-wire, katulad ng iba na D-wire, pwede yun. Pero akin kasi ganito yung nagamit ko. Mas maganda kasi ito, mas maangas siya, malinis siya tingnan. Okay, yan lang gagawin nyo. Basta putulin nyo lang ito, putulin ito, tapos magbutas kayo para magiging selving fuse niya ito. Okay, so ngayon ibabalik ko lang muna itong diode, and then ito, magsusukat tayo. Balik ko na yung power supply, ito yung mga kable na ibalik ko na. Kulang na lang dito is tornilyo, dito tornilyo. Pero power supply, siyempre ito tornilyo na natin yan. Yung fuse na nilalagay ko dyan is 15 ampere. 15 ampere ang nilalagay ko dyan. 15 yan, 15. Ayan, may laman na, oh. Kitang kita naman kahit na acrylic ito. Ayan, meron na siya. May fuse niyan, 15 ampere. Okay, naibalik na. Make sure na pag bumalik kayo, silipin nyo muna. Lalo ito, para sa itim, oh. Yung speaker out, and then negative is kulay itim. Mamaya magkabaliktad kayo. Ayan, kailangan bago magpalit or magkabit, silipin nyo muna. O, tulad dito, hindi pa natin ibalik to. Ayan, supply sa may relay, and then sa may input buffer. Okay, naka-plug in na yun doon. Natin. Nag-trigger naman dalawa, eh. Para sa dalawang relay, nag-trigger naman siya. Ayan, magsukat tayo. Dito, balistad. Balistad. Oh, ulit, ito. Yan, oh. Ganda ng bias niya. Halos na sa 0.3. Oh, ayan. Ito yung dinagdag natin, ha. Ito yung dinagdag natin. Okay, parang kanina lang din, ha. Parang stock niya. Dito, kailangan same din, siyempre. Oh, ayan, oh. Dito, parang wala dito sa baba, ah. Ano ba to? Ah, gumagana pala. Kala ko hindi gumagana. Dito, ito yung dinagdag natin. O, ayan, meron, no? Kasi kapag hindi kayo nag-add ng bloke dyan, wala kayong masukat. Bali, okay na. Nag-add na tayo ng power transistor, nag-fix bias na tayo, and then nag-add na tayo ng fuse. Ang kulang na lang dito is audio testing na lang. Pasubukas na natin kasi gabi na. Day 2, ang aga ko ngayon, 7:33 ng umaga. Bali, ito na. Ba tayo natapos kagabi? Ito, nagsukat tayo ng mga biasing niya. Ito, naglagay na ako ng dalawang speaker. Ito to. Ayan, dalawang terminal. Ito, audio source natin is itong laptop natin. Tapos, yan, pasensya na sa may background. Di pa tayo nakapaglinis. Natin, parang dalawang speaker yata gumagana dyan. Okay. Para matapos na yung vlog natin. Oh, yeah.
To 20, teka lang, to 20 na natin. Ito 20 natin, teka lang. To 20 na. Kulang na lang dito is tornilyo. Yan, nagtitrigger naman dalawang relay. Okay naman. Walang problema yung relay niya. Sirain pa naman yung relay niyan. Yan, naka-play na yung laptop natin. Inaalan natin kasi 7:30 pa ng umaga. Yan. Meron no? May signal no? Channel 1, ito yung channel 2. Yan. Channel 2. Okay na. In term naman sa control niya, okay pa. Wala pang sabit oh. O yan. Bali okay na to. Nakakaya naman sa mga kapitbahay natin dito, maaga pa. Bali, okay na. Back to normal na. Meron na rin siyang audio. Hindi na rin yung basag yung audio na katulad sa wininto ni Sir na parang basag daw yung tunog. And then, ito, nag-fix bias na tayo. Naka-fix bias yan para mas matibay na siya. Tapos, nag-add na tayo ng power transistor. Bali, 5 pairs na ito. Yan, 5 pairs na. Tapos, meron na ring fuse ito. Okay. Ay, kalimutan ko. Hindi ko pala nailista yung pangalan nito. Sir ng taga-Ugong Valenzuela. Bali, okay na ulit yung Ace na LX20 mo. Next ko na lang yung mixer niya. Yun yan, yung 7 channel na yan. Promotion, bago tayo magtapos yung simple shop natin. Always on the go na 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, and number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, syempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace natin lahat.